Nagpakain na naman nga ho ng mga aso si Buyok doon sa malaking pulo mga mari at pare, pero this time ay kasamahan naman po niya yung kanyang pinsan dahil gusto nga daw po niyang umampon ng aso doon. Dog lover din po kasi yung kanyang pinsan at palagi nga po niya kaming pinapanood mga mari, at nung makita nga po niya yung mga tuta parang gusto nga daw po niyang ampunin. At sa wakas nga rin mga mari, may nakagusto nga rin dito kay Ngusot, nagkaroon na nga rin siya ng fur parents, tapos ay sumalok na nga rin sila Buyok ng Skylab pagkatapos nga po nilang magpakain ng mga aso. Hi guys, another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla, at ngayong araw nga pala ay papalaot na naman si Buyok dahil magpapakain na naman nga po siya ng mga aso. Actually guys, araw-araw naman po niya itong ginagawa, kaso nga lang hindi nga po siya araw-araw nakakapag-video dahil nahihirapan nga po siya at mag-isa na nga lang po siya ngayong pumapalaot. Ako po kasi talagang videographer niya mga mare, at the same time ay nagbo-voice over na nga rin, pero syempre paminsan-minsan ay sumisingit nga rin po siya ng voice over. Uy, aban. Kaso nga lang syempre, di ba nga mga mare, nanganak na nga ako nung January 1, kaya naman hindi na nga po ako napagsasama dito sa aking Buyok dahil bawal nga daw at baka mabina. Kasamahan nga po ni Buyok yung pinsan niya ngayon sa pagpapakain ng mga aso mga mare, at kasamahan nga rin po nila yung bianan niyang lalaki. Nakakagulat nga mga mare dahil napakaraming ang aso ngayon dito sa pulo na pinapakain nga ni Buyok, at dati-dati naman nasa 15 lamang ang mga aso dito, pero ngayon nga parang lampas 20 na. Ang hirap po kasi talaga ng isda dito sa lawa mga mare, at kitang-kita nyo naman kapag nga sumasalo kami ng Skylab kakaunti nga po yung nahuhuli namin, kaya siguro nagkakarami nga po ang mga aso dito para makalibre nga po sila ng pagkainan Dati-rati po kasi mga mare kalat nga po yung mga aso na yan, at yung ibang aso nga po na yan nandun po sa kabilang side nitong pulo. Kaya nakakagulat po talaga mga mare, at parang nandito na nga po silang lahat ditong hapo sa bahay kubo na ginawa po namin. Tuwang-tuwa nga po yung pinsan ni Buyok mga mare dahil bandami nga daw palang aso dito sa pulo, at talaga namang nag-uunahan nga daw po sa pagkain. May nakita nga rin sina Buyok na mga puting tuta na medyo malalaki na mga mare at pare, kaya naman agad na nga rin nila yung pinuntahan. Doon nga po sila nakatira sa ilalim ng mga batuhan at mga damuhan mga mare, at sobrang nakakaawa nga po talaga ang kanilang kalagayan. Ang akala nga po namin ni Buyok ay yung maliliit na tuta lamang na anak ng kulay brown ang nandito, yung pala naman po ay meron pa pong iba. Siguro nga po mga mare, marami pang tuta dito sa pulong malakihan hindi lang po talaga namin nakikita dahil bang laki nga po nitong pulong ito. Parang nagustuhan nga po ng pinsan ni Buyok yung tutang kulay puti mga mare dahil lalaki nga po, pero titingnan pa rin daw niya yung maliliit na tuta kung lalaki nga din daw po. Gusto po kasi niya ng lalaking aso para hindi na nga daw po dumami. Pagkatapos nga pong makakain ng mga aso mga mare, eto't nagtahimikan na nga po sila at halatang mga busog na. Tapos tiningnan nga po ulit ni Buyok yung mga tuta na nakita po niya nung nakaraan. Ito nga pong hawak-hawak ng pinsan ni Buyok kay lalaki mga mare, at yung isa nga po na nagustuhan niya na kulay blue ang mata ay babae. Sayang nga daw po mga mare dahil gustong-gusto nga po niya yung tuta na kulay blue ang mata, kaso nga lang ay babae, tapos ibang liliit pa nga daw po. Hindi nga po niya kinuha yung mga tutang maliliit mga mare dahil nakakaawa nga daw po at mawawalay agad sa kanyang ina. Nagustuhan nga rin po niya itong singuso mga mare, kaya sabi nga niya kay Buyok ay gusto nga daw po niyang ampunin, kaya naman inapprove na nga ni Buyok agad dahil mabait naman po itong singuso at maamo. Kaya eto nga mga mare, agad na nga rin po niyang pinaliguan singuso para naman mabango-bango pagkarating nga doon sa may nayon. Siguro nga mga mare, sabi ni Nguso sa kanyang sarili ay kung suswertehin ka nga naman bali dalawang aso nga po ang aampunin ng pinsan ni Buyok, singuso nga po at yung isang tuta na kulay puti na medyo malaki na. Kaso nga lang mga mare, nung hahawakan na nga po singuso nung aampun sa kanya ay medyo mailap pa nga rin po, abay choosy pa. Mabait po talaga itong singuso mga mare, at one time nga sumama nga po ito sa amin at talaga namang ayaw na nga pong umalis, kaso nga lang ayaw ko po talaga sa kanya gawa nga po ng kanyang nguso. Kung titingnan nyo po kasi siya mga mare, para po talagang nahalublob sa kanilang kanyang nguso, kaya naman sabi ko nga kay Buyok ibalik na nga po sa pulo. Isa pa nga mga mare, wala po talaga kaming pagpopwestuhan ng maraming aso dito sa amin, at nahihiya na nga po kami sa aking mga in-laws dahil hindi po talaga sila nag-aalaga ng aso at napilitan lang po sila sa amin. Kaya naman si Oranggi nga lang po ang aming inampun mga mare, at saka si Blacky, kaso nga lang si Blacky nga po bumalik na sa kanyang dating amo. Sayang nga daw si Blacky mga mare, sabi ni Buyok sa akin, dahil gustong-gusto nga po siyang alagaan ni Buyok dahil tumatahol nga po siya sa gabi kapag may ibang tao, tapos kasama po siya ni Buyok kapag kaakyat ng bundok. By the way nga pala mga mare, pagkatapos nga pala nilang magpakain ng mga aso, dumiretso na nga pala sila dito sa aming Skylab dahil sasalok nga rin pala sila ng Skylab para may pang-ulam. Taga Bicol pa po kasi itong bianan ng pinsan ni Buyok mga mare, at gusto nga daw pong ma-experience itong pagsalok ng Skylab at para may pang-ulam na nga rin po ngayong umagahan. Napakahina po talaga ng panguhuli ng mga isda ngayon dito sa lawa mga mare at pare, at mabuti na lang talaga at may huli
huli nga po ngayon kahit kaunti. Kaya naman kung mapapansin nyo nga mga mare at pare, bihira na po talagang sumalok ng Skylab ang aking buyok dahil lugi pa nga daw po sa pakrudo. Tsaka lamang po papalaot ang aking buyok kapag gusto nga po naming mag-ulam ng sariwang isda. Swerte nga po nila kaninang umaga dahil natapatan nga po nila na nag-harvest nga po ng isda yung kanyang kumpare. Kaya naman ayan at nahagisan nga po sila ng isang malaking mamali. Bang lalaki nga rin po ng mga kanduling nakuha nila sa kanilang pag-harvest at talaga namang parang napakasarap nga pong isigang sa miso. Isa nga rin sa masarap na luto sa isdang mamali ay pinrito mga mare dahil hindi nga po siya malansa, lalo na at toasted. Pagkatapos nga po nilang makapangbakaw ng isdang mamali, eto't umuwi na nga rin po sila at nakakatuwa nga itong si Nguso mga mare dahil parang nalulula nga po dito sa Lunday. Gayak pa nga sumuka ni Nguso dito sa Lunday mga mare at mabuti na lang talaga at hindi nga po siya nasuka, pero yung paglalakad nga po niya parang lulang-lula po talaga. Naalala ko nga po si Oranggi dito kay Nguso dahil nalulula nga rin po siya kapag sumasakay sa aming Lunday, pero tingnan nyo naman ngayon mga mare, talaga namang sanay na sanay ng sumakay ng bangka.